Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Anihan ang mga headlines sa Aksyon Davao. Mga pauli ay og probinsya alang sa Semana Santa, dagsa na sa Ecoland Terminal. Duha ka mga bomb drill sa dakbayan sa Davao, gipahigayon. Peace Caravan, gipahigayon atol sa pagsaulog sa anibersaryo sa pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Duha ka mga lalaki, balog sa prisuhan sa managlaing kaso sa pagpamaligya o pagkupot og ilegal nga droga. Ug lugawan sa Barangay Matina Playa sa inyong kapatid network, nagmalampuson. Ang mga maaksyong balita, sugda na! Sa bantang mga dapit na maabot ni Para saan nga ba ang mga nakatambak na mga relief goods? Wala nitong DFD-15. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao Southern Mindanao may hapon adlawng Biyernes, Marso 27 tuig 2015. Kauban ang inyong mga muaksyong tigbalita. Atod namo mga balitang impormasyon nga angay ninyo masayran. Makita na usab kita sa North America ug Middle East pinagi sa Aksyon International Channel. May hapon kaninyong tanan kini si Mikey Aportadera. Mga kapatid, pipila ka adlaw na lang og Semana Santa na. Apan karon pa lamang dagsa na ang mga mobiyahe padulong sa nagadaiyang mga probinsya. Sayron ta ang katikaran sa Ecoland Terminal pinagi sa report ni Lerma Alingalan. Sayo nga may dagsa sa Davao City Overland Transport Terminal sa Ecoland ning dakbayan sa Davao ang mga pauliay o probinsya. Sagad kanila naglikay sa mas daghang biyahero panahon sa Semana Santa sunod semana. Ang mga bata mo bakasyon dito sa Amua sa Malungon. Di kag tagom naghulat ko. Kay ma'am. Para dili init kay Para sa Semana Santa, ma'am, asa mo pa doon ang probinsya? Pikit. Dito mo mag Semana Santa? Oh, dito pod. Sa karon, regular pa ang mga biyahe sa bus. Sumala kang Attorney Alejandro Alilin, ang tigdumala sa Dikot, petsa 20 pa sa Marso, nagsugod na ang pagdagsa sa mga muuli sa probinsya. Apan, gilauman kuno nila nga mas mudaghan pa kini ilabi na sunod semana. Sa Biyernes Santo, gilauman nga muminus kuno ang biyahe sa bus. Apan, sa Sabado, Abril 4, ginalantaw nga mubalik na sa normal ang mga biyahe sa Ecoland Terminal. Sukat pa itong pitsa 20 nga right after nga nagbakasyon na mga estudyante. Nagsugod nagdas ang mga pasahero nga muli sila sa tagsa kaprobinsya. Ganinang buntag usa ka bomb drill ang gipahigayon sa kapulisan ug Task Force Davao. Kini pagpangandam sab sa Semana Santa ug pagsugod sa summer, diin gilauman nga daghang turista ang mudayo sa dakbayan. Sa routine na activities, gina-enhance lang nato ang capability, ang interoperability ng mga security forces nato, no. And of course, this is also in preparation for the summer vacation and yung Holy Week na. Naginaot ang kapulisan nga mokooperar ang tanan sa pagpatuman ug hugot nga seguridad sa Ecoland Terminal. Umaaksyon, Lerma Alingalan, News 5. Lakip sab diin gipahigayon ang usa ka bomb drill ganinang buntag mao ang People's Park ning syudad. Maayong kooperasyon sa kapulisan, kasundaluhan ug rescue units. May resulta sa malampusong pagpahigayon sa maong mga bomb drill. Maaksyon si Paulo Anota. Pasado alas 9 sa buntag, nakadawat og report ang otoridad sa usa ka kusog nga pagbusikad nga nadungog og namatikdan sulod sa People's Park ning Dakbayan. Daling miabot ang mga pulis gikan sa San Pedro Police Station ug Davao City Police Office aron ikordon ang area. Og pag-inspeksyon sulod sa mong parke, makita ang nagboyod nga mga tao nga giingong biktima sa bomb explosion. Apan ang maong kalihukan, mao ay kaduhang bomb drill ra nga gipahigayon sa iniusang puwersa sa kapulisan, Task Force Davao, Central 911 Medical and Rescue Teams sa siyudad sa Davao. Matod sa otoridad, kanunay na ginapahigayon ang maong bomb drill aron maandam ang tanan. Labi na karon nga daghang turista ang ginalantawng moabot og bisita sa Dakbayan so maabot nga Semana Santa ug summer vacation. Kasi as of now po, ginagawa po natin lahat actually to try and prevent, no, na may mangyaring ganito, pero we can only do so much, yung mag-checkpoint tayo and meron tayong mga gawin na preventative measures pa na iba like yung mga visibility patrols.
Sa maong senaryo, kompleto ang pagresponde sa mga otoridad. Gani aduna pay kaduhang pagbusikad o secondary improvised explosive device detonation nga kasagaran mahitabo sa tinuod ng mga pagpamomba. Human kini gikumpirma sa duha ka mga German Shepherd sa K9 units. Ug human maklear ang area, misulod na ang mga Central 911 medical personnel, urban search and rescue units ug bisan mga bumbero sa pagrescue sa ingong nasamdan. Kung nakikita ninyo no, ang function ng security forces halos epektibo no. So test lang ni siya ng interoperability ng all security forces in Davao City para makita na to ang preparedness, ang coordination. But in the event talaga na, for example, may nakikita tayong mga unattended na mga baggages at iba pa po, yun yung kailangan, kumbaga automatic na yung reaction natin para kung meron man mangyayaring pinsala is really ma-minimize natin. Hinuon gipasabot sa Head of Operations Division sa Davao City Police Office nga si Police Superintendent Angel Sumagaysay nga dili mamahimong makaresponde ang otoridad kung dili magpakabana ang katawhan. Dakong tabang gayod nga mamahimong igmat ang tanan, labi na sa mga kadudadudang mga butang o personay sa katilingban. Kay ang importante din na ang first responder, tapos ma-determine niya until such time na makahuna-huna dayon ang units how to secure the unattended baggage. Sa kinatibukan, nagmalampuson ang gihimong mga bomb drill sa Ecoland Terminal o People's Park ning syudad sa Davao. Umaaksyon, Paulo Nota, News 5. Malipay nakabenepisyo sa libreng check-up, vitamins, masahe o lugaw, guban pa ang mga residente sa Barangay Matina Playa ni Dakbayan ganina buntag. Kini atol sa lugawan sa barangay nga hatod sa TV5, Grado 5 101.9 News FM sa Davao. Ang lugawan sa barangay mao ang monthly public service activity sa inyong kapatid network. Isipagsasalamat o pagpasalamat sa padayong pagsuporta sa mga programa sa istasyon Ilibenas sa Radyo 5 ug Aksyon Davao. Nahimong partner sa malampusong event si Alternative Dr. Geoffrey Lagit, ang Top Kids, KBA, ADPRO, ug ang Barangay Matina Playa ning syudad. Gusto natin continuing yung public service program natin to the various barangays in Davao City. So that's why every month meron talaga tayong ginagawang ganitong programa in partnership with our clients or sponsors, no? Guwapo kayo kay talagsa mo lang gud ninyo oportunidad nga atong matagamtaman. So nagapasalamat ko kay nga adunay libreng check-up diri. Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa iyang karibal sa usa ka babae. Nag-abot ang duha ka lalaki sa boarding house sa ilang uyab kinsa gipapili kung kinsa kanilang duha ang iyang higugmaon. Gikan sa TV5 Cebu, umaaksyon si Leslie Caminado Vestil. Si Jun Risuan bag-ulang naabot gikan sa Limasawa, Southern Leyte aron unta ubanan iyang uyab dinhi sa Sugbo. Gipusil siya ni Michael Yuson sa gipuy-an sa ilang uyab sa Poblasyon Oriental, lungsod sa Konsolasyon. Uyab ni Fritchie Lunes ang duha ka lalaki. Upat na katuig nga manag-uyab si Fritchie ug Junre nga pulos taga Limasawa. Si Fritchie nagtrabaho isip usa ka cashier sa Fuda Konsolasyon, samtang si Junre nagpabilin sa ila sa Limasawa. Samtang nagtrabaho nga usa ka cashier, nakaila niya si Michael Yuson ug nagkauyab usab sila sulod sa 5 ka buwan. Si Michael nasayod sa relasyon nila ni Fritchie ug Junre ug daan ang mibahad nga adunay mahitabo kung magkita sila. Kanang tawag ba siya sa jeep ba? Kung kanang di ba to guys ako kuan kanang space ba ko di na kulis mo kuan kay naragmantay na kung saan na. Sa una pa lang do moingon naman na siya na basta lagi kunog mag-abot kuno sila na ko ni mitabo. Nakahukom si Junre nga mubiya sa Limasawa aron ubanan si Fritchie dinhi sa Sugbo. Nagkaabot ang duha ka uyab ni Fritchie sa boarding house ug gipugos sa pagpapili kanilang duha. Gipili ni Fritchie si Junre nga dugay na niyang uyab ug silingan usab niya sa Limasawa. Istorya siya na ingon siya nga kasi bagid imong piliun niya. Di pa din klaro ng anak ko. Kung siya, sige ba, ayo, ang pingin na, yung anak niya. Tingala ko, ning buto raman nagkulit mo. Sila raman din siya. Ang ka-boardmate ni Leones nga si Rosalito Delgado miingon nga iyang nakita ang pag-abot ni Michael sa boarding house apan wa siya magdahom nga mamusil kini. Muto ang lalaki nangnuod pa sa iyang mga nanood og balik sa iyang mga gamit sa bag bakan uli na lang daw og Leyte kay iyang nabtan diri kay gubot man. Muto pag santang nanood sa kuan sa
kanang mga gamit gipusil. Nangay na siya tabang. Maurat to niya pagliili na ako wala gakuha na ang lalaki galatay na bang. Base sa nakuang impormasyon sa kapulisan, si Michael Yuson sakop sa fraternity o gipangita sa posibleng gitaguan ini. Matod sa kapulisan, posibleng revolver ang gigamit sa suspitsado base sa paghulagway ni Fritchie. Base sa among investigasyon, ma'am, lagtayang kaya waman tayo laing posibleng motibo. Makaraman. Leslie Caminari Vistil, News 5. Kung sa laing balita, nasa planning stage karon ang City Agriculturist Office alang sa imong niining programa. Labot sa mga mag-uuma sa syudad nga nagproblema na sa tumang kainit tungod sa El Nino. Sa report sa CAO, apektado na ang mga pananom o gulay, mais o gumay sa mga mag-uuma. Busa sanglit lauman pa ang mas init nga panahon sa summer o gilayong muk-ordinar sa mga national agencies ang City Agri alang sa mga programang patubig sa mga kaumahan. Gani aminado sab ang City Agri sa syudad nga bisan ang tubig sa mga sapa, hinay-hinay na sab nga miubos ang level. Rason nga apektado sab ang mga palaisdaan sama sa Pantatan sa Los Amigos. Noon gawa sa City Agriculturist Office, aduna na sab mga programa ang Department of Agriculture kontra sa init hatod sa El Nino. Atangi, duha ka mga lalaki balhog sa prisuhan sa managlaing kaso sa pagpamaligya o pagkupot o illegal nga droga. Unya sa pagbalik sa Aksyon Davao. Sa pagbalik na aresto sa mga personay sa Talomo Police Station ang usa ka 31 anyos nga lalaki sa pagpamaligya niini og illegal nga droga sa may SIR Matina ning Dakbayan. Samtang spinner sa usa ka bar nakapkapan og usa ka sachet sa gituang shabu. Umaaksyon si Paulo Anota. Sa selda sa Talomo Police Station sa Ulugon sa 31 anyos nga si Edmundo Bayojon Jr. ang Semana Santa human kini maaresto sa gikasang bypass operation sa mga operatiba sa Talomo Police Station sa may Sandawa Road, SIR Matina ning Dakbayan pasado alas 11 ang takna kagabi. Nakuha kani ang tulo ka mga pakete sa gituang shabu nga mobalor og 2,500 pesos. Apan daling gipanghimakak sa suspetsado ang pasangil kaniya. Dili na ko nagkuha mi sa Boulevard kaniya. 100. Tapos muna dili na ko nang ipakita nila karon dia. Pasakaan og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dinakpan. Sa pikas nga bahin, gindorso sab sa San Pedro Police Station kining 29 anyos nga spinner nga si Jude Pacomio Mergosa. Humam makuhaan og usa ka paket sa gituang shabu sa usa ka bar sa Palma Hill Street ning Dakbayan pasado alauna ganihang kaadlawon. Nawala matud pa sa sound booth sa iyang gitrabahoan ang maong spinner og 3 ka oras. Ug sa pagbalik sa suspect ug paghiling sa mga kauban ng empleyado sa maong bar, nakuha ang maong sachet sa maong droga. Dali nila ning giendorso ang Kapitan Tata Liubit ug sa mga kaubanan ni ining tanod aron matod sa police station. Depensa sa suspetsado, igo lang kuno siya gipapalit sa maong droga sa usa ka langyaw nga customer. Gisugo naman ko na sa katong Amerikano, sir. Kasi matikda ni sa iyahang amo nga naay murag ginakuan nga kato sa isa ka pariner sa isa ka establishment diri sa Davao City. So wa nila was lang magdaduha ilahang i-body search nila nakuha ginila sa posisyon aning suspect ang droga. Kasong paglapas sab sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa suspetsado. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Gipangita na karon sa kapulisan ang uban pang mga suspect nga nalamigid sa pagpapatay sa Barangay Kapitan sa Babag, Dakbayan sa Sugbo. Gamit matod pa ang mga gun for hire. Gikan, usab sa TV5 Cebu, umaaksyon si Leslie Caminada Vestil. Sa CCTV footage nga nakakuha sa pagkahitabo sa krimen, giduol sa gunman ang bodyguard ni Babag Barangay Captain Cesar Doloreto nga si Romeo Malisi ug laing bodyguard apan napakya sa unang pagbuto sa armas. May resulta kini sa pagginukdanay sa mga bodyguard ug mga suspect ug napusilan ang gunman nga si Froilan Orlanes sa tiil hinungdan sa pagkabangga sa motorsiklo sa ilang gisakyan ug miluka pa ang duha sa dalan. Unang pitik niya
hindi pumutok. Pangalawang putok niya, nadapaan ako doon, hindi ako tinamaan. Yung pangatlong pitik niya, naka-atras na rin ako. Yung pangapat na ano niya, yung sinilip ko siya, siguro nakita sa CCTV, nung pagsilip ko sa kanya, na pinutukan niya uli, yung tumama sa poste. Naatol nga miagi ang patrol car sa pulis ug daling nadakpan ang mga gunmen nga sila si Froilan Orlanes ug Charles Garces. Samtang ang ikatulong nga giila sa pangalan nga Michael, daling nakasibat sakay sa motorsiklo. Usa ka suspect na at large taga Tabugon. Usa na sa among gipangita o gi-check karon kung unsay background ani kay matud pa sa duha. Kaning si Charles mismo na ni sulti na ma-kumplito nila ilang mission, tag 50,000 sila kada usa. Nagkaon ang barangay kapitan sa usa ka restaurant sa Dalan Dunhil Garcia sa barangay Capitol site diyang suway nga gipusil. Hindi sa politika, kay kung politika, kung imo ang tanaw ng barangay babag karon napaka-hapsay, no? Wala dungog-dungog gani nga murag way mo laban. Pero dili ko makaingon nga politika. Kini siya, siguro, nanang po yung tao, duha ra mga klase ang tao dito sa kalibutan na maayon dautan, wata kay balok. Kung kinsay nagsugo, wata kay balupot, no? Kung sa mga problema nga nganong naabot mga inana. Si Barangay Captain Dolorito nagkanayon nga nakadawat siya og mga hulga sa kinabuhi pinaagi sa tax ni atong Enero ug Pebrero ug napablatter niya kini ni atong Pebrero 24. Nagtuo siya nga aduna kini kalabutan sa iyang pagka-real estate broker. Sa akong karon, kabahin nga inana anday kasimple ang tao, no? Mas maayo pa siguro ning duol to sa ko kay tagaan pa na 50,000. Na-recover sa kapulisan ang cellphone sa gunman nga adunay text gikan sa usa ka Roger og Tirol nga naghatag kanila og impormasyon kabahin sa barangay kapitan. Ang mga suspects taga barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo, miangkon nga gisuhulan sila og tag 50,000 pesos alang sa pagpatay sa kapitan. So wala gid sila involved any of the mga krimen sa una. Ang OIC sa Cebu City Police, OIC sa Senior City Police Office Senior batyan sila mitambag sa kapitan nga usbon ang mga pattern sa iyang mga lakaw aron dili daling mahimo nga target. Mo provide niya support. Labi na karon nga init pa kayo. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Alang sa kasayuran sa atong mga kababainhan, ang menopause usa ka natural nga kabag-uhan sa panlawas sa mga babaeng nag-edad 45 hangtod 55 anyos. Kini nagpasabot og gasugod dihang dili na mabuntis pa ang usa ka babae. Busa ang atong lawas, mangita og balanse sa mga hormones labi na sa estrogen nga mokunhod na ang produksyon sa maong higayuna. Gani, kini magbaton og kabag-uhang pisikal ug sa panghuna-huna. Anaa ang irregular nga menstrual periods, hot flashes o init nga pamati sa pipila ka segundo o minuto, grabing pagsingot, pamaol sa kalawasan, palpitations, pagsakit sa ulo o pagkahilo, osteoporosis, pagkainiton og ulo ug uban pa. Hinuon adunay pamaagi aron maminusan ang maong mga kabag-uhan. Abiso sa mga eksperto nga likayan ang kape, tsaa ug halang nga mga pagkaon. Dakong tabang ang regular nga intake sa dairy products sama sa gatas aron mapakgang ang pagkahuyang sa mga bukog o osteoporosis. Mas maayo sab kung presko ang pagkaon sama sa prutas ug gulay ug ang pagkatulog sa igo ug saktong oras. Dinhi sab makatabang ang mga serbisyong ginatanyag sa Davao Doctors Hospital alang sa tanang kababainhan. Sa buot magpakonsulta alang sa diet counseling, mamahimong moduaw sa Bariatric, Metabolic and Weight Management Center sa ground floor sa maong ospital o motawag sa numerong 221-2101. Anaay say pap smear o pap screening test sa laboratory department ug mammogram procedures sa imaging department sa ground floor rasab sa Davao Doctors Hospital. Ug alang sa atong pregnant mothers, available sab ang 4D ultrasound sa OB ultrasound nga anaa sa 4th floor sa main hospital building ug mamahimo sab motawag sa 221-2101 local 322. Sa pagduyog sa Davao Doctors Hospital sa pagselebrar sab sa International Women's Month karong bulan sa Marso, atong ampingan ang atong panglawas, labi na sa atong ginahigugmang mga kababainhan.
Sa anibersaryo sa pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB tali sa gobyerno sa Pilipinas ug MILF gisaulog kini pinaagi sa usa ka peace caravan sa dakbayan sa Davao. All out peace. Padayong panawagan sa dagang mga sektor. Umaaksyon si Paulo Anota. Mituyok sa labing nag-unang mga kadalanan sa syudad ning panon sa mga taxi sa dakbayan alang sa Cabs for Cab Peace Caravan o ang pagsaulog sa anibersaryo sa pagmugna sa kasabutan tali sa gobyerno sa Pilipinas ug Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa milabing tuig. Ang CAB mao ang resulta sa Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB sa pagbalik sa commitment sa duha ka grupo sa hisgutan ng pangkalinaw sa Mindanao. Ang CAB-SAB ang nahimong instrumento sa pagmugna sa draft sa BBL o Bangsamoro Basic Law. Ug kung mamahimong balaod, ang BBL ang mamahimong basihan sa pagmugna sa Bangsamoro entity sa Mindanao. 1 year ago, gipirmahan sa gobyerno o gipirmahan po sa Moro Islamic Liberation Front. So karon 1 year na, wala gihapon ang balaod. Apan human sa mama sa pano encounter sa Maguindanao ni atong January 25, diin namatay ang 44 ka mga miyembro sa PNP Special Action Force sa operasyon niini kontra sa Malaysian terrorist nga si Marwan ug Basit Usman. Namiligro na karon kung madayon pa ang pagdungog sa mong balaod sa Senado. Busa all-out peace ang panawagan sa mga grupo sa mga peace advocates, academe ug non-governmental organizations o NGO ngadto sa kagamhanan. Lakip na din ni ang pag-undang sa military operation sa maong lugar tungod sa epekto niini dili lang sa maong balaod apan sa mga internally displaced persons o bakwit nga mokabat na matud pa sa kapin 125,000 ka mga tao. Panawagan ay katong ipasa ang Bangsamoro Basic Law based on the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB. Ipasa na siya. Ang usa, ato magresponda sa mga biases and prejudices na diguwas na pod against the Moro people. And more importantly, nanawagan ta nga i-stop na ang military offensives in many parts of central Mindanao. Nagtuog gyapon ta nga ang eskwelahan dako og role alang sa pagpanawagan no, sa pagpadayon nato pagduso sa kalinaw o kanang ceasefire dinhi sa Maguindanao. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Nadakpan ang usa ka lalaki ug babae nga nangumpra og peke nga kwarta. Kini human na matikdan sa usa ka tindahan nga fake ang gibayad sa ilang gipalit. Ikan sa syudad sa Subo, umaaksyon si Ryan Zorote. Wa makasabot sa iyang gibati si Medes Torres human masikop uban sa iyang kapuyo nga si Richie Praba tungod sa paghupot og fake money. 50 ka mga tag-1,000 ka pesos o 50,000 nga fake money na recover gikan sa maglivid partner nga taga-Gilhungan Negros Oriental. Gikan sa Lutupan Toledo City ang duha sakay sa usa ka taxi ug paingon-unta sa dakbayan sa Talisay apan nihapit sa Barangay Sinsin aron mo palit og energy drink. Nakamatngon ang nagbantay sa tindahan nga fake ang 1,000 nga ilang gibayad o gigukod sa mga residente, mga tanod o pardo pulis ang taxi nga ilang gisakyan. Napadag ko, ilan na request nakuha na sa lain na sa dito sa iyo posisyon. Laing ebidensya na sa Giangkon sa duha nga kaduha na sila nga miani sa dakbayan sa Subo aron sa pagpalit og fake money gikan sa usa ka Rudy sa Dan Colon. 80 pesos ang ilang palit matag 1,000 og ilang ibaligya sa Gilhungan sa kantidad gikan sa 250 pesos ngadto sa 300 pesos matag usa. Pero kay ba mo sa illegal ni? Balo ko sir, amo ganing kuan nga dili nami sir mo pauli nami. Nya. Kay handlok nami sa nitabo man ni yun ani. Dali mo kwarta mo tayo ta sir. Nya. Nahaylo mismo kauban. Kung gabasol ka? Sobra pas pagbasol sir. Nagduwang kapulisan nga usara ang naghimo og suppliers sa mga fake money sa Sugbo kay usara ang serial number nga napatik niini nga KL213801 ug usa ka 1,000 pesos nga giturn over sa usa ka taxi driver niadtong Oktubre 2014. Hangyo ta sa publiko nga unta bantay sila nga di sad sila mabiktima ni. Kitang tanan magbantay ta. Ryan Sorote, News 5. Kabalubo mo mga kapatid ng awang former heavyweight champion sa ikakulat sa taranya. Mutombo mga kapatid. Kung alang sa atong kabalubo mo segment karong adlaw atong makauban ng Radio 5 101.9 News FM Anchorman, kapatid Robert Teo.
Daghang salamat, Mikey. Mga kapatid, kabalo ba mo nga matud pa sa statistika nga lapas 100 million na ang homeless sa atong kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, kabalo pud ba mo nga sa artikulo sa Philippine Star ug sa research sa University of Florida nga ang Metro Manila ang pinakataas nga numero sa homeless per city sa kalibutan, nga 22.8 ka mga Pinoys ang gapuyo sa kalsada. Busa karong adlaw, duha ka istorya sa kasong homeless nga atong trivia. Kabalo ba mo mga kapatid, ang homeless nga si Tom Rodrigue gihatagan og $100,000 o 4.2 million pesos sa usa ka TV program. Giubanan sa camera crew o ginafilm ang kadalihok ni Rodrigue para mabalaan kung unsa ang buhaton sa usa ka tawo nga natulog na sa kalsada kung magkakwarta. Ang unang gibuhat ni Rodrigue kay nag-check-in sa usa ka hotel ug mibayad og $2,000 sa kwarto para sa duha ka semana. Imbes mangita og trabaho, sa kwarto ra nagtambay ug nangita og babae para na siya kainom ug uban magpat-session nga magmariwana. Sunod nga gibuhat niya kay gipalitan niya og second-hand nga sports car ang iyang bata nga amigo aron daw magkauyab ug apason sa mga babae. Humani ini, mi desisyon kini mo uli sa probinsya siyang mama. Sunod niya gibuhat kay mi diretso sa bar ug gipanglibre mga tao ug gianunsyo nga nahatagan siya og $100,000. Tungod niini, ubay-ubay ka mga babae ang miduol sa iya ug kalit siyang nahimong pogi. Ang paglibre niya og inom sa bar sa mga tao nga dili niya kaila gaabot og halos 300,000 pesos a week. Tungod kay dato na nagkauyab kini og sa mahalon nga mga restaurant niya ginadala. Aron mas mahimong pogi si Rodrigue, nipalit kini og mahalon nga pick-up in cold hard cash. Aron na pud sa pribasiya pagkauban ang uyab, nagkuha kini og mahalon og dako nga apartment nga iyang giputangan og mga sosyal nga furniture. Wala na kontento sa usa ka babae, giuyab pud niya ang best friend sa iyang girlfriend ug gihatagan og bagong pickup. Sunod lang sa 6 ka bulan halos nahurot ni Rodrigue ang kwarta ug karon alaboy na sad sa kalsada. Usa pod ka ehemplo nga homeless kay si Daniel Norris. Homeless siya dili tungod kay walay kwarta, tungod sa iya ang pinakaimportante kay pamilya, Ginoo ug simpleng kinabuhi ra ang iyang gusto. Ang tawag kay Norris sa mga amigo kay Shaggy tungod sa iyang itsura ug sakyanan. Si Morris nadiskubre sa Toronto Blue Jays baseball team nga maayo nga pitcher nga ang labay moabot og 98 hours per hour. Busa ilang gi-recruit si Norris. Si Norris siyang daan nga 1978 Volkswagen van gatulog ug galuto. Karon makapalit na kini og pang-ahit kay $2 million o 80 million pesos na ang iyang sweldo ug sikat na. Pero bisan milyonaryo ug superstar athlete na sa Major League Baseball sa Amerika ug ginaidolo sa mga kabataan ug fans, wala gihapon kini nagbag-o kay sa van gihapon kapuyo nga ginapark likod sa grocery o ginabudget niya nga $800 o 33,000 pesos lang ang iyang gastuhon kada bulan. Budget ka ng kwarta mga kapatid. O happy birthday kay Lani Bantasan o Barangay 2A Magallanes. Gikan kay Mama Charing, Edna Isang, Helen o Marites. Happy birthday po kay Angelo Layese. Happy birthday kaninyo. Og mo ka to ang 30 minutos nga siksik sa mga balitang impormasyon nga nagpat sa pinakamaksyon ni newsroom sa Dakbayan. Alang sa dugang pa mga balita lagod lang sa www.interaction.com. Kung aduna mo yung mga balita nga inyong buot maaksyonan o dili ka mga litrato o video sa mga pagitabo sa inyong lugar, i-post lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita, Aksyon Davao, kanunay nga mag-amping Davao. Kini si kapatid Mikey Portadera. Saan man, kailan man. Kapatid, happy weekend!